Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. So dito na tayo sa number 11. Again, ito ay galing sa isa sa ating mga followers na pinipm niya ito sa ating FB page. So marami to, pero ang total na sasagutan natin ito ay, ilan ba yun? 20 item. So sa video ito, 11 to 15 tayo. Pero kung nasa FB page kayo nanonood, ang kabuuan pala nito ay nasa YouTube channel natin na Solving Math with Leonalyn. So abangan nyo yung comment section. Anyway, number 11. Jay runs 6 kilometers on Mondays, Wednesdays, and Fridays. 4 kilometers on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. If he runs 40 kilometers each week, how many kilometers does he run on Sundays? Ganito lang siya kasimple. Kung Monday, Wednesday, Friday, tatlo ito. So therefore, 3 times 6. Kasi kada araw dyan, kada Monday, 6 kilometers, kada Wednesday, 6, kada Friday, 6. 3 times 6, this is 18. And 4 kilometers on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. So, Tuesday, Thursday, Saturday, tatlo ito. Kada Tuesday, Thursday, Saturday, ilang kilometro? 4. So, 3 times 4, this is 12. I-add lang natin tong dalawa. This is 30. Ang tanong, if he runs 40 kilometers each week, how many kilometers does he run on Sundays? 40 daw. So itong 40, minus lang natin yung 30. Minusan natin ang 30, yung 40. So ang difference dito na 10, yan na yung sagot. 10 kilometers sa Sundays. Next, number 12. 28 boxes were stacked so that each layer above the bottom layer consists of one box fewer than the layer immediately below it. The top layer contains only one box. How many layers make up the stacks na ilan lahat? 28 boxes. Doon tayo sa Canto style way of solving. Solution number 1. Yung pinaka-top daw, isa na lang. Kung ang sabi dito, one box fewer daw. So, ibig sabihin, yung baba, dalawa. Okay? Next, tatlo. Ito yung solution number 1 na Canto style way of solving. Anong napapansin nyo? Pyramid yan. So, pyramid. Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5. So, dapat ito ay 6. So, dapat 6 ito. 6. I-add muna natin ito. 1 plus 2, that is 3 plus 3. 6 plus 4, we have 10. Tapos ito ay 11. Ito ay 21. Ang hinahanap natin ay 28 boxes. So, kulang pa. Dito ay 7. So, kung 7 ang nandito, kung i-add natin sa 21, this is equal to 28. Yung tanong, how many layers daw make up the stack? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan na yung sagot. 7. Solution number 2. Sa solution number 2, pareho lang din dito sa solution number 1. Kaso lang, isulat natin yung mga numbers. So, kunwari ito yung top, and then, syempre yung next, dalawa na, kasi nga, mag-add 1 tayo papunta doon sa bottom. Ang top kasi, isa na lang. Pag next, i-add lang natin yan. Hanggang
ang total ay magiging 28. So, ngayon, kung i-add natin yan, this is equal to 28. Ilang layer? Kung ilan yan sila lahat? 7. Ngayon, dito tayo sa solution number 3 na tawagin nating arithmetic sequence. Okay. Si arithmetic sequence, bakit arithmetic sequence? Kasi, yung 1, 2, 3, meron tayong common difference. Tapos, yung common difference, ito yung 1 box fewer than the layer immediately below. So, gamitin natin yung arithmetic sequence. We have yung sum, di ba merong ganyan? Tapos, n, i-divide natin ng 2. Yan ay i-multiply natin sa 2a1. Bali, ito yung first number. I-add natin sa n minus 1 tapos yung common difference. Ito yung formula. Given yung sum sa sum ng mga consecutive numbers natin, which is 28. Yung n ang hinahanap natin, kung ilan yan siya. So, i-divide natin ng 2. Tapos, we have 2. Yung a naman, yung a sub 1. Ito yung pinakauna, which is 1. Then, plus, again, yung n di natin alam, minus 1. Then, yung common difference lang din naman ay 1. So, pwede na natin itong isolve hanggang hanapin natin yung value ni n. Now, ngayon, since si n over 2 ay i-multiply natin dito sa loob ng bracket na yan, para maintindihan nyo muna, halimbawa lang, n over 2, halimbawa, i-multiply natin sa halimbawa na lang letter A. This is the same as NA over 2. Example. Para malaman nyo na itong si 2, since pang-divide siya dyan, pang-multiply na siya sa kabila. So, i-multiply na natin. 28 times 2, this is 56. So, therefore, ang matitira na lang ay itong letter N na yan, which is yan yung pa-multiply natin sa loob. Isa-isahin natin. Itong si 2 times 1, 1 lang din naman ang pang-multiply, so 2 yan siya. Ngayon, ito, i-multiply natin sa n, this will be 2n. Next, plus, ito namang n minus 1, i-multiply lang din naman sa 1. So, ang matitira dito ay n minus 1 lang din. Pwede mo nang i-ignore yung 1. Any number na i-multiply sa 1, same number lang din. So again, itong n na ito, i-multiply natin dito. This will be n squared. Mayroon pa tayong negative 1, so negative n. Same term. 2n minus n. N na lang. So ngayon, ito ay 56 n squared, unahin natin si n squared, plus n. Uulitin ko. Dalawang apple, minusan ng isang apple na lang. Kunwari ba, letter n ay apple. Ang next na gagawin natin, i-equate natin to 0. Equate natin to 0. So therefore, itong 56, i-transfer natin sa kapila. So this will be minus 56. 0 equals, this is 0 equals n squared plus n minus 56. Anong gagawin natin dito sa ating trinomial? Gawa tayo ng bahay-bahay. Kasi ang gagawin natin, i-factor out natin siya. Yung n squared, so dalawang n. Ngayon, yung negative 56, since negative siya dyan, ang nasa loob dapat positive and negative. Now, yung nasa gitna natin, letra lang kasi yan siya. Kapag walang nakasulat na coefficient, automatic 1 ang coefficient dyan. Therefore, maghahanap tayo ng mga factors ni 56 kung saan ang difference ay 1. And that is 7 and 8.
Kung i-multiply natin ito, 56. Tapos, yung difference niya ay 1. Since positive yung nasa gitna, dapat yung malaking number na 8, dun siya sa may plus sign. So, dito si 8. Sa kabila naman, si 7. Now, para sa tanong na how many layers make up the stacks, dapat positive yung sagot natin dito. Laging positive ang sagot dito. So, since ang kapares ni positive 8 ay negative 8, dito tayo, ang pares ni negative or minus 7, this is positive 7. So, therefore, ang sagot ay 7. Next, number 13. How many meters of rope are necessary to tie off a protective area around a hazardous building that is 7.5 meters wide and 9 meters long? Perimeter lang ang hinahanap dito. Ano ibig sabihin ng perimeter? Yung surrounding ba? Yung surrounding. So, yung wide niya, rectangle lang din naman ito kasi building man, dalawang 7.5. Dalawang 9 meters. I-multiply lang natin to. This is 15, this is 18. Tapos i-add natin 33. Kaya ang sagot dito, 33 meters. Next. A group of 54 coins consists of 10 peso coins, 5 peso coins, and 1 peso coins. Itong mga ganito, minsan nang lumabas sa mismong civil service exam din. If there are twice as many 10 as 5 and 10 more 1 peso coins than 5 peso, how many 1 peso coins are there? Alam nyo ba, madali lang talaga to. Pero dapat natin siyang isolve in algebraic way. Si letter T para sa 10 peso coin. Let F, kahit anong gusto nyo, A, B, C, X, Y, Z, kayo nang bahala. Let F para sa ating 5 peso coin. Tapos yung 1 peso coin natin ay O para sa ating 1 peso coin. Kung i-add daw natin itong mga number of 10, may 5, may 1, wait, dapat yung letra pala kaya hindi natin alam pa. Yung F plus yung O, ang total daw nito ay 54. If there are twice as many 10 peso coin as 5 peso coin, anong ibig sabihin nito? Itong 10, let T para sa number of coins sa tag 10. Now, ang sabi dito na if there are twice as many 10 as 5 peso coin, ang ibig sabihin nito, ilan ito? Twice daw of F. And 10 more than, ibig sabihin ng 10 more than, plus 10, yan siya. 1 peso coins than 5 peso coins. So, ano nga ba itong si 1 peso? 10 more than siya dito sa 5 peso. Therefore, F plus 10. Sana nag-gets nyo ito, no? Ang sabi ba, mas marami daw ng 10 itong si 1 peso coin kay dito ni 5 peso coin. So, kung ilan man si 5 peso coin, ada natin ng 10, yan yung equivalent ni 1 peso coin. Kopyahin lang natin si letter F. Again, ang total dito ay 54. Pariho na sila ng mga letra, pwede na natin itong i-add. 2, 1, tapos F plus 10. Yung mga like terms ang i-add natin. 2F, F plus F. This is 4F. 4F. Since pang-add siya dyan, yung plus 10 na yan, pang-minus na siya sa kabila. So 4F equals 44. 54 minus 10, that is 44. Para makuha natin yung ilan yung F natin, since si 4 ay pang-multiply sa F, pang-divide na yan sa kabila. In other words, mag-divide na ng 4 to both sides para makancel yan siya. Now, F equals 44 divided by 4 and this is 11. Anong tanong dito? How many
how many 1 peso coins are there? Ito yung 5 peso, 11. Now, yung 1 peso, ilan nga ba? 10 more 1 peso coins than 5. So, add lang natin ng 10. 11 plus 10, this is 21. Kaya ang sagot dito ay 21. Madali lang talaga siya. Ngayon kung medyo naguluhan kayo, mas magandang sumali kayo sa private group namin kasi hindi lang sa isang explanation natin to, pwede pa natin yung pinaka-basic kung paanong naging ganyan para mas lalo nyo maintindihan. Anyway, next na tayo, number 15. Baste have saved 8,000 pesos and instead intends to give Alex an iPad that cost 22,000 pesos. In how many days will he have to save 400 daily to be able to buy the iPad? Kunin muna natin kung ilan ba yung kulang. So yung total ay 22,000, minusan natin ng 8,000. So, therefore, 22 minus 8, this is 14. Anong gagawin natin kung 400 araw-araw? Ilang 400? Si 14,000. Kapag ganyan yung tanungan, ilang 400 si 14,000, nag-divide lang tayo. Si 14,000, i-divide natin ng 400 para mas madaling i-divide. Diba yung dalawang 0 na yan? Ignore na natin yan siya. Ito lang ang i-divide natin. 140 divided by 4, this is 35. Ang sagot dito sa number 15 ay 35. Now, ang aabangan nyo sa next na video, ito yung mga number series or number sequence na as in marami to sa mismong civil service exam. Hindi lang sa civil service exam, sa NAPOLCOM, or kahit anong exam yan na merong numerical reasoning. Thank you for watching and all. I hope na meron kayo natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.